Mga sangga, may ginawa pong survey ngayon dito sa Pilipinas na kung saan lumalabas na marami daw po sa ating mga kababayan ay pabor sa side ng mga Amerikano laban po sa China. So ang tanong dito mga sangkay, ganun ba talaga ka-desidido at kahanda ang mga kababayan po natin na makipagdigma para sa West Philippine Sea laban po sa China? So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na lagi pong andito at nag-aantabay sa bawat mga ina-upload nating video. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding balita ngayon patungkol po dito nga sa isang survey, no, na 70% ng mga Pilipino daw po ay pabor sa US-Philippines partnership dyan sa West Philippine Sea. So, pag sinabing pabor sila sa US, pambihira mga sangkay. Parang katulad po ito dati noong World War II. Na kung saan, sino nga ba yung kasama ng Pilipinas sa digmaan? Walang iba kundi ang Amerika. Kaya nga napapatanong ako mga sangkay, ganun ba talaga ka-desidido yung mga kababayan natin na makipagdigma laban sa China just in case na puputok kasama po ang Amerika? Kasi ako yung stand ko dyan, mga sangkay, neutral ako. Ibig sabihin, wala akong kakampihan sa China at Amerika. Dito lamang po ako sa Pilipinas. Pero, pinag-uusapan kasi dito yung West Philippine Sea. Kaya nga hindi ko alam bakit may partnership na tinatawag US kasi nagkukos lamang po ito ng division. At ang mahirap po dito mga sangkay, nagkakaroon po ng ideya yung mga Pilipino kung sino ang kakampihan, sino nga. Dapat ang mga Pilipino ay pro-Philippines lamang. Wala pong ganito. Pero, mga sangkay, survey kasi to, alamin po natin. A new poll shows nearly 80% of Filipinos favor closer Philippine coordination with the U.S. to address rising tensions in the West Philippine Sea. A majority of the survey respondents also expressed satisfaction with the Marcos administration's approach to maritime disputes. Sa madaling sabi, marami daw po ang natutuwa sa action ngayon dyan sa West Philippine Sea ng administrasyong ito. Yun po, mga sangkay. But again, i-clarify lang po natin. Wala na po tayo sa politics, okay? Wala na po tayo ditong kinakampihan na kung sino mga partido na yan, okay? Ang focus po natin dito ay ipaalam kung ano nga ba talaga ang mga totoong impormasyon regarding po sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Okay? Kasi importante mga sangkay na alam po natin ito dahil teritoryo po ng Pilipinas yan. Bianca Dava tells us more. Majority of Filipinos believe that the Marcos administration should work with the United States amid continuing tensions in the West Philippine Sea. So, kita naman po natin ngayon mga sangkay, ang Amerika, yun po talaga yung nasa likod ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga lang, mga sangkay, ang tension na ito, lalo pong lalala kasi nga Amerika, di ba? Ang pinag-iinitan po kasi talaga ng China ay Amerika. So, gigil na gigil po sila. That is why, mga sangkay, ginigipit po tayo ng ginigipit. Pinapakita po nila na mas malakas kami sa Amerika na yan. Kaya nga lang, mga sangkay, hindi rin naman po talaga pwedeng babayaan natin yung ating teritoryo kasi teritoryo po natin yan eh. Results of a recent Pulse Asia survey showed that 79% or 8 out of 10 Filipinos want the government to work with the US, while 43% and 42% answered Australia and Japan respectively. Only 10% favored the government working with China. The survey was conducted from December 3 to 7 among 1,200. So pinapili mga sangkay hindi lamang po China against US, kundi may iba pang mga bansa like Australia,
Ano ba, Japan at iba pang mga bansa. With respondents who were allowed to choose up to 3 answers each. Maritime law expert Professor J. Batong Bakal said, it is not surprising that the U.S. came out on top of the survey. He added, Japan and Australia have had increased visibility in recent months. It's not surprising. Lalo ngayong nakita natin na lalo tayong pinag-iinitan ng China, natural lang na titignan natin yung matagal na nating kapartner at kaibigan bilang source ng tulong. Maraming ginawa sila recently na high profile. Yung Japan nga, di ba, yung visit ni Prime Minister sa balita yan. Tapos sa Australia naman, marami silang mga projects and activities across the country. The same survey showed that more than half of Filipinos believe that the Marcos administration can fulfill its promise of protecting the West Philippine Sea. Okay, so pagdating dito sa usapin na ito, mga sangkay, pabor ang mga Pilipino sa approach daw ni BBM Against illegal and aggressive actions of other countries. I think so far, yung mga hakbang na ginawa ng administration ay tagal na talagang kailangan. Marami nga dyan, kumbaga long delay na. So yung taong bayan parang siguro na-fulfill yung expectation nila na gagawin nga ng administrasyon yung kailangan gawin para na masigurado na kaya nilang protektahan yung interest natin. The survey likewise showed that 31% of Filipinos cite the need to uphold the 2016 Arbitral Award in defending the West Philippine Sea, while 27% want to maintain the country's sovereign and territorial integrity. Another 23% shows the protection of the country's marine resources from further destruction. To effectively assert the Philippines' rights in the West Philippine Sea, 67% of Filipinos believe that there is a need to strengthen the external defense capability of the country. 56% said the country should reinforce its alliances and partnerships with like-minded nations. 52% said there is a need to establish a stronger military presence by repairing the BRP Sierra Madre and ensuring control of Ayungin Shoal. And 52% also believe there is a need to improve interagency cooperation among those involved in maritime security. Tensions between Manila and Beijing have heightened in recent months as both sides trade accusations over a series of incidents in the West Philippine Sea. Meanwhile, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. said the Philippines and Canada are expected to sign a Memorandum of Understanding on Defense Cooperation, which aims to boost Manila's capabilities in addressing regional challenges. So, mga sangkay, nagkakaroon na po ng mga kampihan ngayon, no? Yung coalition na tinatawag, itong mga bansa na kung saan pabor sa Amerika against sa China. Yan, sa China, mga sangkay, alam din po natin kung sino yung mga kakampi niyan, di ba? Mga bansa sa Middle East. Ano pa ba? Hindi naman lahat ng mga bansa sa Middle East. Pero marami. Ano pa ba? North Korea. Russia. Yan po yung mga kakampi niyan. So, hindi ko alam ano ang mangyayari, mga sangkay, just in case magkakaroon po ng mas malaking tensyon. So, sana po, hindi lumala ito. Chodoro expressed optimism that the MOU will be signed very soon. Increased defense cooperation between Canada ito, mga sangkay, ha? countries like the MOUs we have with other countries. They support our stand with the arbitral award, and they support our stand in the West Philippines. Para po tayong no? Para tayong Taiwan, Ukraine, parang parang ganun, mga sangkay. Gusto natin na may tutulong sa atin. Yes, there will be. Yeah. I hope soon. No, I can't give a timeline for it. Hopefully soon. Very soon. Canadian Ambassador to the Philippines David Hartman noted that cybersecurity would be an area where there would be potential cooperation between the two countries. The threat is pervasive. The threat is global. Okay. So, mga sangkay, yan po yung survey na ginawa. 79 or almost 80% ng mga Pilipino is pabor po sila sa US-Philippines partnership dyan sa West Philippine Sea. But what do you think, mga sangkay? Tingin nyo ba makakabuti ito? At tingin nyo ba, mga sangkay, itong survey na ito,
ang tumbok talaga nito, just in case na umpuputok yung digmaang pandaigdigan against China, talagang na bang papanig tayo mga Pilipino sa Amerika o ganun ba talaga kahanda ang mga Pilipino just in case, no? But let's pray na hindi po ito mangyari, mga sangkay, no? So ano pong inyong komento, just comment down below. Now I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.